Hindi po natin dapat husgahan ang mga taong may tato dahil hindi naman po sa tato binabase ang pagkatao ng isang tao. Bago pa man dumating ang mga mananakop dito sa Pilipinas, ay karugtong na ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng tato. Gayon pa man, tila nakalimutan na ng kasalukuyang panahon na matagal nang likas ang pagkakaroon ng tato sa mga Pilipino. Hindi nga maikakaila na nitong mga naaraang panahon o dekada ay tila tabu o pinagtataasan ng kilay ang mga taong may mga tato. Kadalasan pa nga ay naidurugtong sila sa mga taong may adik, masasamang tao, kriminal, at sa kung ano't ano pang mga tila panghuhusga sa kanilang pagkatao. Bagamat sa pagkilos at pagbabago ng panahon ay nagbabago na rin ang pagtingin ng ating lipunan sa mga taong may mga tato. Gayunpaman, mayroon pa rin ilang mga Pilipinong may tato ang nakararanas ng diskriminasyon o panghuhusga sa kanilang mga pagkatao. Ako nga po pala si Harold Galvez, tattoo artist. 3 years na rin po ako sa tattoo industry. First tattoo ko po is G-clip po dito po sa likod po ng braso, G-clip. And then sumunod po is microphone. And then yung pangalan po ng dalawang anak ko, si Chloe saka si Misty. Ayan. Masasabi ko na na-discriminate ako. Siguro yung pagsasakay ka ng jeep, pag nakita yung mga tattoo mo, ayan. So, ibig sabihin, marami na akong kitang tattoo sa labas. Then pagka sumasakay ako ng jeep or bus, siguro masasabi ko na ibang tao, parang iba yung tingin sa may tattoo, baka ano yan, dapper o samang tao yan, ganun. And then, minsan sinundo ko yung misis ko, inatay ko siya sa kanto namin. Minsan may humintong mobile, tinanong ako kung taga saan ako. Sabi ko, taga dito lang din ako sa may Santa Mesa. Okay. Sabi ng mga polis. Kaya yun, masasabi ko na, bakit? Parang ganun. But nung wala naman akong tattoo sa katawan hindi naman rin ako na nihintuan ng ganun, ng mobile. Siguro nga, dahil nga may tattoo, kala siguro ex-convict, ganyan. Samang tao, dapper. Jong Yara, BPO employee. So, ito yung dinidiscriminate sa akin. Mukha daw akong adik. Sabi ng mga kaklase ng jowa. Kasi daw, yun nga, may tattoo. Tapos, rockers. Kaya, hindi ko na rin sila masisisi doon. Para sa akin, art to eh. Yun lang yung, dahilan kung bakit ako naglagay ng ganito. Kasi, yun nga, meaningful sa akin yung ganitong design. Pero sa tingin nila, pang siga daw, tsaka adik. Hindi ako siga, guys. Mabait ako, tsaka friendly. Before we proceed, baka pwede namang hit the like button, share mo na rin, and of course, subscribe ka na kung hindi ka man nakasubscribe dito sa ating channel. Ako nga pala si Santi. Ang first tattoo ko nung first year high school ako. Karoon ng initial na letter J dito, pero pinabura ko dahil nakita ng mama ko, then conservative sila, parang tingin nila sa tattoo is dumi, and then galing kulungan. Pero bago ako nag-start mag-tattooan, nagpatattoo muna ako ng portrait dito sa tagiliran ko, sa may ribcage. Pero sa kabila ng mga ganitong kwento, ay tila patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapatattoo o ang popularidad nito, lalong-lalo na sa mga millennials. Dahil kung susuriin ang kasaysayan, ay pangkaraniwan na sa ating mga ninuno ang pagkakaroon ng mga tattoo. Depende sa bahagi ng bansa kung nasaan ka. Ang bawat etniko o tribo ay may kanya-kanya silang dahilan kung bakit nga ba sila nagpapalagay ng tattoo. Ang ilan nga ay nagiging simbolo ito ng pagiging mandirigma na tila maihahambing natin sa kasalukuyang sistema ng pagkakaroon ng ranggo. Dahil dumarami ang kanilang tattoo, depende sa naging resulta ng kanilang mga labang pinagdaanan. Sa Kalinga naman halimbawa, kung babae ang nagkaroon o nagpapatattoo, ay nakakadagdag ito ng kanyang kagandahan.
At ilan din sa mga dahilan kung bakit nagpapatato ang ating mga ninuno ay dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa kanilang mga kaaway. At sa kasalukuyang panahon nga, bagamat hindi na katulad ng dahilan ng ating mga ninuno kung bakit sila nagpapatato, ay tila nagiging dahilan ito o paraan ito ng kanilang ekspresyon o sining. I am a marketing specialist, MMA practitioner, boxing coach, and a vlogger. I got into tattooing at a very young age. I think I was a first year or second year in college when I first decided to have a tattoo. The very reason I decided to get a tattoo is because when you are young, of course, you are dumb. You should know better. And I thought I was going to be cool and different having a tattoo at that age. But then everybody decided to be cool and different. Now everybody has a tattoo and it kills the purpose because you now are all the same. No one's cool, no one's different. As for my tattoos, they're all a great expression of the artist in me and of course the things I believe in. There are those, of course, that I regret. There are those that kind of grew in me. But as for my tattoos, it's a great remembrance of the chapters in my life and things that I've learned. Kabila ng mga kwentong narinig natin ay tila patuloy pa rin ang daranasang mga diskriminasyon, panghusga o stereotyping ng ating mga kaibigang may mga tattoo. At sa pag-unlad nga ng ating bansa, sa pagbabagong dulot ng teknolohiya at mabilis na komunikasyon, nagkakaroon na rin ng iba't ibang pamamaraan ng ating self-expression tungkol sa iba't ibang mga bagay-bagay sa paligid natin. Kasabay nga ng pag-unlad na ito, ay nakikita na rin natin na nagiging malikhain na tayo sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng ideas o expression na makikita nga natin sa mga taong nga pinapahayag ang kanilang ideya o ang kanilang sining sa pamamagitan ng pagpapalagay ng tinta sa kanilang balat o pagtatato. Marahil nga ay umuunlad na tayo. Marahil nga ay mas advanced na ang ating teknolohiya. Subalit, katulad ng kasaysayang binabalikan, may mga piraso ng ating naaraan na inuulit natin at patuloy pang pinagbubuti. Sabi nga nila, ang isang lipunang maunlad ay ang lipunang may kalayaang ipahayag ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng iba't ibang mga bagay tulad ng sining o tulad ng pagpapatato. At sa patuloy nga na pagtaas ng bilang ng mga taong nagpapatato dito sa Pilipinas, magsilbi sana itong ebidensya na bago pa man tayo sinakop ng mga banyaga at binulag sa ating tunay na pagkakakilanlan na matagal na tayong mulat, sibilisado at malaya. I would like to thank for this opportunity, Vlad Balo Vlogs. I-like and share po natin yan. And promote ko rin po yung Argal Tattoo sa mga gusto pong magpatato. Just PM lang sa account ko sa FB, Arnold Galvez, para makapag-negotiate po tayo sa mga gusto niyo pong design na ipatato. And God bless po and keep safe everyone. Ano nga pala, pakisupport na lang yung tattoo industry sa Pinas, and then Oras Tattoo nga pala. Paki-check na lang yung account ko sa FB, may portfolio, and then Santi_01@yahoo.com. Thank you. Hanggang sa susunod na masustansyang talakayan. Ayos. Basong mo.
Thank you.